Ezekiel, Kabanatang 29. Nang 10 taon, ng 10 buwan, ng 12 araw ng buwan, ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, ititig mo ang iyong mukha laban kay Faraon na hari sa Ehipto, at manghula ka laban sa kanya at laban sa buong Ehipto. Iyong salitain at iyong sabihin, Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Narito, ako'y lalaban sa iyo, Faraong hari sa Ehipto, na malaking buwaya na nahihiga sa gitna ng kanyang mga ilog, na nagsabi, Ang ilog ko ay aking sarili, at aking ginawa sa ganang aking sarili. At kakawitan kita ng mga pangbingwit sa iyong mga panga, at aking padidikitin ang isda ng iyong mga ilog sa iyong mga kaliskis, at isasampa kita mula sa gitna ng iyong mga ilog, nakasama ng lahat na isda ng iyong mga ilog na magsisidikit sa iyong mga kaliskis. At ikaw ay aking iiwang tapon sa ilang, ikaw at ang lahat na isda ng iyong mga ilog. Ikaw ay mabubuwal sa luwal na parang. Ikaw ay hindi pipisanin o pupulutin man. Aking ibinigay kang pagkain sa mga hayop sa lupa at sa mga ibon sa himpapawid. At lahat ng nananahan sa Ehipto ay makakaalam na ako ang Panginoon, sapagkat sila'y naging tukod na tambo sa sangbahayan ni Israel. Nang kanilang tigilan ka sa iyong kamay, iyong binali, at iyong nilabnot ang kanilang mga balikat. At nang sila'y sumandal sa iyo, iyong binalian, at iyong pinapanghina ang kanilang mga balakang. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Narito, pagdadalan kita ng tabak sa iyo, at aking ihiwalay sa iyo ang tao at hayop, at ang lupain ng Ehipto ay magiging giba at sira, at kanilang malalaman na ako ang Panginoon, sapagkat kaniyang sinabi, Ang ilog ay akin at aking ginawa. Kaya't narito, ako'y laban sa iyo at laban sa iyong mga ilog, at aking lubos nagigibain at sisirain ang lupain ng Ehipto, mula sa muog ng Sibine hanggang sa hangganan ng Ethiopia. Walang paa ng tao na daraan doon, o paaman ng hayop ay daraan doon, o tatahanan man siyang 40 taon. At aking gagawing sira ang lupain ng Ehipto sa gitna ng mga lupain na sira, at ang kaniyang mga bayan sa gitna ng mga bayang giba ay magiging sira na 40 taon. At aking pangangalatin ang mga taga-Ehipto sa gitna ng mga bansa, at aking pananabugin sila sa mga lupain. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sa katapusan ng 40 taon ay aking pipisanin ang mga taga-Ehipto mula sa mga bayan na kanilang pinangalatan. At aking ibabalik uli ang mga bihag sa Ehipto, at aking pababalikin sila sa lupain ng Patros, na lupain na kinapanganakan sa kanila, at sila'y magiging dooy isang mababang kaharian. Siyang magiging pinakamababa sa mga kaharian, at hindi na matataas pa man ng higit kaysa mga bansa. At aking babawasan sila, upang huwag na silang magpuno sa mga bansa. At hindi na magiging pag-asa pa ng sangbahayan ni Israel, na nagpapaalaala ng kasamaan, pagka kanilang lilingunin sila, at kanilang malalaman na ako ang Panginoong Diyos. At nangyari, ng 27 taon, ng unang buwan, ng unang araw ng buwan, ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao,
Pinapaglilingkod ng mabigat ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia ang kaniyang kawal laban sa Tiro. Lahat ng ulo ay nakalbo at lahat ng balikat ay nalabnot. Gayunmay wala siyang kaupahan o ang kanyang hukbuman mula sa Tiro sa paglilingkod na kanyang ipinaglingkod laban doon. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito aking ibibigay ang lupain ng Ehipto kay Nabucodonosor na hari sa Babylonia, at dadalhin niya ang kaniyang karamihan at kukunin ang samsam sa kanya, at kukunin ang huli sa kanya, at magiging kaupahan para sa kanyang hukbo. Ibinigay ko sa kanya ang lupain ng Ehipto na pinakaganti sa kanya dahil sa kanyang ipinaglingkod, sapagkat sila'y nagsipagpagal ng dahil sa akin, sabi ng Panginoong Diyos. Sa araw na yaoy aking paliliwatin ang isang sungay upang tumulong sa sangbahayan ni Israel, at aking papangyarihin ang iyong salita sa gitna nila, at kanilang malalaman na ako ang Panginoon.